Sir. Oh, makikiusap lang sana ako. Ay, nako. Hindi pwede mga ganyan. Yan na naman kayo sa mga pakiusap nyo eh. Pero sir, sandali lang naman eh. Hindi po. 5 minutes na. Lumipas na yung 5 minutes. Kanina pa kami dito. Wala pong lumalabas sa driver. Chinek lang po akong dinosaur doon. Eh, hindi na po namin kasalanan yun eh. Sir, sige na sir. Pakiusap na lang. Hindi nga ho pwede. Sir, baka naman pwedeng ticket na lang. Eh, hindi ho. Lagpas na po kayo sa 5 minutes. Naka-angkla na po yan oh. Pero sir, sige na. Pakiusap na lang. Hindi pwede. Sige, Skog. Sa akin yun na yan. Sir naman. No. Sir. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Disney Pixar Lightyear Base Utility Vehicle. And as you can see, ganito, open packaging na siya. Makikita natin kaagad and mafe-feel natin kaagad yung vehicle natin dito. And at the back, yung mga gimmicks lang na pwede natin magawa dito sa ating vehicle and other figures na kasama dito sa toy line na ito. At the side, Lightyear lang. And sa kabilang side, Lightyear lang ulit. And at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox natin siya, ito lang naman yung pinakakasama niya doon sa kanyang packaging. And ito yung kanyang pinaka-weapon na kung saan ikakabit natin yan here. Diyan sa portion na yan. Yon, nag-snap ka agad. Ang bilis, di ba? So, check natin agad yung details ng utility vehicle natin dito. Yan ang itsura niyan sa front. Yan. And then, acetate lang, hindi siya glass mismo. Hard acetate yung pinaka-glass niya. Diyan. Pero yan ang itsura niyan sa harap. And at the side, yan. At least may color yung rims. And then, yan, itsura. And then at the other side, yan. On top, yan ang itsura niyan. And at the bottom, yan. Ang ganda rin ng details sa ilalim. And then, nandito yung parang serial yata to. Nung pinaka-toy natin. I hope instead na nilagay nila dyan, sana dito nila nilagay no, para magmukha pa siyang plate number. Pero yun pala yung pinaka-code na pala nung pinaka-toy natin. Something lang. Kasi instead of nandiyan sa ilalim, much better dyan nila nilagay yan. Anyway, para sa gimmick ng pinaka-vehicle natin dito, first is now open yung mga doors natin dyan. Yan. And then sa loob, ito yung pinaka-cockpit or driver seat natin. Naro-rotate naman yung pinaka-manibela niya dyan. And also, natataas baba. Yan. Which is cool. Okay, sa other side, na-open pa rin yung kapintuan niya. Ayan yung details niya sa loob. Wala nang any paints doon sa dashboard nila. Mas maganda nilagyan pa nila ng mga paints doon para at least mas unique tingnan. Yung pinaka-chair natin dito, wala. Hindi na move yung chair natin sa loob. Also, wala nang glass din dito sa part na to. And then, other gimmick pa niya is, of course, itong ating blade dito sa likod na may articulation siya ng ganyan. Pwede mas straight ng ganyan. Yan, down ng ganyan. Yan, pwede siya matago ng ganyan. Naro-rotate dito sa portion na to. Naro-rotate din sa portion na to. Na up and down. Yung portion na yan. Yan. Pwede ma-up and down. Ganyan. So, yun ang pinaka-movement niya. Other articulation pa niya is itong storage box natin dito. Box ba to or container? Storage container. Yan, itong storage container niya, pwedeng ma-open niya ng ganyan. Pwede ka maglagay ng mga bagay-bagay. Ito, lagay natin yan dyan. Oh, kasya naman eh. Oh. Ito, kasya pa ba? Check natin yung kakasya pa to. Mga galing to dun sa ilalim eh. Packaging. Hindi na to kasya. So, hanggang ganyan lang. Hindi na rin to kasya. Yan, yun. Pwede siyang mas storage yan. And then of course, yan, gumugulong-gulong naman yung vehicle natin dyan. Good. Maganda yung kapit ng gulong nila. Now, para sa size ng vehicle natin dito, ang height niya is around 6.5 inches and yung haba naman niya is 10 inches din siya. Yung pinakalapad niya, 4.5 inches naman. Now, maganda niyan. I-compare pa natin ito sa iba pa nating figures. Tulad ng ating Hammond Collection Dr. Ellie Sattler 3.75 na figure. Yan. Which works well for me. Actually, kaya ako ito binili kasi gusto ko talagang i-partner itong vehicle na to sa mga Jurassic Park or Jurassic World ko rin na mga vehicles or figures kasi works well naman para sa kanila eh. Ang laki nung driver seat. So pag nasa loob na, halos di na siya kita.
Pero ang ganda lang sa front. Okay, sana yung mga 3.75 na figures kung nasa labas lang. Ayan, halimbawa, ayan. Kung nasa labas sila nung sasakyan, okay. Pero ang naging problem lang, pag ilalagay mo na sila magda-drive sa loob, masyadong maluwag yung driver's seat. Kaya nagmumukhang malaki naman tuloy yung sasakyan natin. Ganyan yan yung pinaka-itsura niyan sa loob. So, masyadong maluwag. I think yung mga 3.75 figures works well lang kung nasa labas sila. But don't worry dahil meron tayo mismo ditong figure ng Lightyear na si Buzz. Kita nyo kasi yung size difference ng mga human figures nila, diba? Ang laki. Si Buzz kasi is around 5 inches na yan. So kung si Buzz mismo dito sa vehicle natin, okay na okay. Maganda. Walang problem para kay Buzz. Saktong-sakto sa kanya. And also, pag nilagay natin siya dyan sa loob, yan, lagay natin siya, kung siya magdadrive, taas natin yung works well. Kung sa mga Buzz figure talaga ang gagamitin nyo sa loob. Well, sila naman talagang mag-partner dyan. Kasi nga, Lightyear figure to. Hindi naman ito pang Jurassic Park. Kaya, saktong-sakto yan dyan. But of course, mag-include na rin tayo ng iba pa nating dinosaurs. Tulad ng ating Hammond Collection, T-Rex. Okay yung scale ng T-Rex natin para sa sasakyan natin. Mag-include na rin tayo ng ating MCF, Batman, Caveman, yan. Of course, masyado nang malaki. Marvel Legends, Hulk, ating AMK Pro Series na YOLO Park, Optimus Prime. Yan. And of course, i-compare din natin siya sa isa pa nating vehicle. Dito yung ating Isla Sorna pack. Yan. Para lang magkaroon kayo ng idea. Yan. Okay, yo. Halos magka-scale yung mga vehicles natin. So, yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this base utility vehicle natin, ang price niya sa mga local toy store natin is 1,999. There you have it now, guys. So na ang ating Disney Pixar Lightyear base utility vehicle. What do you think of this vehicle? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, again, the reason kung bakit talaga ako kumuha nito is because gusto ko talagang i-partner itong vehicle na to sa ibang vehicles ko din ng mga Jurassic Park or Jurassic World figure. Parang ang cool lang na parang at least kahit papano may parang medyo futuristic na vehicle kasama doon sa mga vehicle line naman ng mga dinosaurs ko. Overall, for me, parang simple lang naman yung vehicle natin dito eh. Even yung mga articulation niya and yung mga gimmicks niya, napaka simple lang. Isa sa pinaka gimmick point nga neto is itong pinaka blade natin na pwede pang ma-front and back ng ganyan, na pwede silang musog-usog ng ganyan. Ito yung pinaka thing, naglagay din sila ng storage dyan kahit papano, dagdag playability din yon. Isa sa sana ko dito sa vehicle na to is itong part na to, parang ang laki ng portion na to na parang maging blank lang. Sana naglagay pa sila ng something dito or gimmick or any playability dyan. Ang laking portion nito na parang nasayang, parang wala lang. Hindi ko alam kung para sa mga na-injured ba yan na soldier, para dyan sila ilagay. Ang laking tray eh, pero parang walang gamit. And then, yung pinaka-cockpit natin dito sa loob, sobrang laki talaga niya. We're in understandable kasi medyo may kalakihan naman yung mga figures or human figure na ilalagay natin dyan sa pinaka-loob. Pero for me, parang ang laki pa rin eh. Parang supposed to be dapat much smaller sana doon sa pinaka-loob. Fits well naman si Buzz doon sa loob. Kaya good thing na marami silang details na include even sa ilalim, and even yung gulong niya may mga texture pa na ganyan. So, nakapagdagdag din yun sa aesthetic ng pinaka-toy natin dito. So, for me, it serves its purpose naman as a utility vehicle. If you're going to integrate this vehicle din sa iba nyo pang toy line na kakasya naman sila dyan, tulad ko, sa mga dinosaurs ko siya gagamitin. So, I think it will work well sa collection.